4 days after the operation, you bought a Ford Territory. Bumili ka ba ng sasakyan na Ford Territory? Opo, Your Honor. Bumili ka ng Ford Territory? Yes, Your Honor. Binigay po ng business partner ko. May business partner po. Sino yung business partner mo? Ano pangalan? Full name? Hindi ko po pwedeng sabihin, Your Honor. Tumanggap ka ng Ford Territory. Napakayaman naman niya para bigyan ka ng Ford Territory. Sino siya? Your Honor. Baka siya yung nakakaalam ng lahat na ginawa ng operasyon. Ha? Kaya bigyan ka ng Ford Territory. Sino nagbigay sa'yo ng Ford Territory? Major Kiana, in the earlier questions of the other members of the committee, you were asked and you answered that you did not see the money. Now, the video was presented by the chair and it obviously showed that you were aware that money was inside. And in fact, you covered it. Now, my question is, what prompted you to make untruthful answers to this committee? Good afternoon, Your Honor. Sinabi ko po kanina na nakita ko po yung pera. Wala po akong sinabi na hindi ko po nakita yung pera. Alright. So, my mistake. Now, when you entered the room, and I understand securing the people inside, for also the security of the members of the searching team. But why did it take 27 minutes as pointed out by the chairman before you were able to satisfactorily settle down and read them their rights? Your Honor, pakiulit po yung tanong. Kasi ang pinakita sa video na naputol siya for 27 minutes. Sabi ko, naiintindihan ko yung pagpasok nyo, securing everyone else maybe before you read them their rights, etc., etc. That can take some time. But not 27 minutes. My question is, bakit 27 minutes before binasa yung rights at before pinakita yung search warrant to the people who were searched in the area? Your Honor, ang makakasagot po niyan yung kung may hawak ng body-worn camera. Kasi wala naman po akong instruction na i-off yung body-worn camera. Who do the instruction then? Hindi ko po alam, Your Honor. Wala po akong instruction na ganun. Okay, but then my question is, anong nangyari in that 27 minutes? You were there. Yes, Your Honor. Sinicure po namin yung area, Your Honor. Kasi tapos yung mga Chinese, Your Honor, hindi namin maintindihan kung ano po yung mga sinasabi nila. Nag-provide po kami, nagtanong po kami doon kung sino po pwedeng makapag-translate doon po sa mga sinasabi ng mga Chinese. Lumabas po doon yung babae, si Arlene, at nagkaroon po ng mga pag-uusap at para po maintindihan yung mga sinasabi ng mga Chinese kasi hindi po sila marunong mag-English. Okay. Now, Colonel Guevara, nandun kayo, di ba? 27 minutes, Colonel Guevara. Yes, Mr. Chen. What did you do for 27 minutes inside that very small unit? Just to give you a background, Mr. Chen. Before the operation took place, I divided the team, the whole team into four teams, Mr. Chair. Then my participation during that operation, Mr. Chair, is that after I read the search warrant, I started to go with. My question: you read them the warrant after 27 minutes? No, Mr. Chair. If you can see with the CCTV, Mr. Chair, I initially read that search warrant when we settled down when you see the CCTV, Mr. Chair. The moment we settled down, I already read the search warrant. And I read it again with Arlene, Miss Arlene, Mr. Chair, for it to understand. To translate? Yes, Mr. Chair. Okay, now, Sergeant, this is not the first time that you were involved in the enforcement of a search warrant, correct? Hindi po. Same with what's the family name? Sergeant Democ Crito, correct? Yes, so sir. usually the service of search warrant just takes 1 day, correct? Or hours nga lang minsan, di ba? Tama ba? Pardon po yun. Pag-enforce ng search warrant or pag-enforce ng search warrant, does it take days or usually just hours lang? Ilang oras lang? Depende po sa klase ng operation, Your Honor. So what was the longest time na you enforce a search warrant? Umabot ba ng 3 araw ang pag-search ng premises? No, Your Honor.
Kaya nga, my question is, usually, in your experience, ilang oras or ilang araw ang pag-ano ng search warrant? Sa sobrang po, ito po na po yung pinakamatagal ko po na experience. Pinakamatagal na to? Ilang oras to? More or less mga 5 hours. 5 hours? 5 hours. Yeah, 5 hours lang ang pag-execute ng warrant na to, yet you brought 2 bags, bringing with you all of your belongings almost, di ba? Tama ba? Tama ba? Pardon po, Your Honor. Dalala mo yung mga bags mo, di ba? Yung kasya halos lahat ng gamit mo dun. Isang backpack at saka isang maleta. Apo, yan. So normal ba yan na ma-execute ka ng search warrant, dala-dala mo lahat ng gamit mo? No, Your Honor, hindi ko po dala yan during implementation of search warrant, Your Honor. So saan yan? After the po ng operation, Your Honor. Kaya, but you were outside of your house and you were doing the operations. Are you telling us, this committee, that dala-dala mo yung lahat ng mga gamit mo? Kasi when you check in, you said gamit mo yung mga dala mo eh. Nung nag-check-in na po, Your Honor. Yeah. But hindi na po covered yung operation po namin. Hindi na. So you were able to go home and get your things back? You were able to go home and get your things? Go back to your office and get your things? After po ng operation, Your Honor, dumiretso na po kami sa DSOU office. And then, since crowded na po kami doon at hindi po maano yung higa tulugan namin, nag-decide po kami na magpahinga naman po kami. Magpahinga, mag-check-in. Okay, sorry. Colonel, who conducted the investigation? Colonel Fermin. Sir, you testified earlier that from the interview with the other officers, you found out that there was money that was not yet reported, correct? Yes, Your Honor. Now, I'm not going to ask you who these officers are, no, but can you tell me why these officers preferred to tell you after the fact and not prevent the officers conducting the search from keeping the money from your investigation? So during the conduct of our investigation, aside from the first progress report wherein it was stated there that there was this presence of the 27 million, some of the members of the operating team also stated in their statements that they saw the money and they personally saw the money. That's why during the conduct of our investigation, we focused on the existence of that particular amount of money. Kaya my question, kasi Colonel Delfin, is focused on why would the other officers allow this thing to happen when they knew for a fact that it should have been reported and surrendered maybe to the office where it is supposed to be brought? Well, sir, that would have been the biggest, the million-dollar question, sir. Why they opted to hide that amount of money? That's why, sir, we are investigating as to the part of that. But as to why they opted to keep the money, sir, I think the best person to answer that would be the gentleman in front of me, sir. Thank you, Colonel. Chairman, thank you, Mr. Chair. Okay, Congressman, before, are you going to ask na your turn? So, pasok natin si Congressman Arrogancia, then Congressman Gonzaga. Then after you. Okay. Sige. Mr. Chairman, yes, Arrogancia. saglit lang naman po ito for the pending question that I should have asked last week. Narito po ba si Patrolman Acosta? Pwede po bang sa kanya ko itanong yung mga gusto kong malamang tanong? Acosta? Okay po. Good afternoon, Patrolman Acosta. I would like to remind you that you're under oath at nakita mo rin ang ibang mga kasamahan natin dito ay na-cite in contempt. So, ang tatanungin ko sa iyo ay relevant question doon sa missing na video because you were the one who's handling the BWC. Tama po ba? Yes, Your Honor. Tatanungin ko po kayo, sinabi niyo po dati ng last hearing natin
na inutusan po kayo na i-off ang inyong BWC. Tama po? Yes, Your Honor. Ito po ay final na tanong ko sa inyo dahil unang-una po, yan po yung missing link natin, yung video na dapat tuloy-tuloy po na naka-on. May nanakot po ba sa inyo kaya nyo po in-off ang inyong BWC? Your Honor, nung time kasi, Your Honor, na pinatay po yung Question lang po ito, simple lang po. Hindi naman po dahil sa ayaw kayo papaliwanagin, pero kaharap niyo po ang inyong mga officers at alam po nila ang totoo. Sagutin niyo po ako ng totoo. Tinakot po ba kayo? Kaya niyo in-off ang inyong BWC? Inutusan po, Your Honor. Tinakot kayo? Inutusan po, Your Honor, at sumunod lang po ako sa superior ko. Tinakot kayo o hindi? I would like to remind you that you're under oath. Ayaw kong matulad ka doon sa kapalaran ng ibang mga kasamahan natin dito. So bilang isang batang pulis at bilang isang pulis na naniniwala ako na magsasabi ka ng totoo, tinakot ka ba para i-off mo ang body-worn camera? Hindi po, Your Honor. Inutusan po. Nung inutusan ka, alam mo ang tama at mali. Bakit mo sinunod na mag-off ng BWC? Under juris po, Your Honor. Bakit? Siya po kasi yung officer namin, Your Honor. Bakit mo sinunod kung alam mo dapat sumusunod ka doon sa tamang policy at protocol ng isang operation? Bakit mo kailangan sundin ang isang maling utos sa isang officer? Natakot po ako, Your Honor, na hindi po sundin. Ibig sabihin, tinakot ka kaya mo pinatay ang iyong BWC. Tama? Yes, Your Honor. Sino tumakot sa'yo kaya mo in-off ang iyong BWC? Pwede mo ba pangalanan sa harap na nakararaming mga opisyal na narito sa atin ngayon? Police Major Quijana, Your Honor. Anong sinabi sa'yo ni Police Major Jason Quijana nung time na in-off mo ang iyong camera? Ang sabi lang po, Your Honor, patayin yung BWC at alam ko na daw po ang gagawin, Your Honor. Nasaan doon yung pananakot? Bilang isang officer, Your Honor, at ako po ay isang PNCO lamang po. Doon lang po ako natakot, Your Honor. Wala bang threat na nangyari na pag hindi mo sinunod ay meron diyang problema kakaharapin? None, Your Honor. Yung threat po, Your Honor, after na po ng operation. Anong threat ang sinabi? Sinabihan po kami, Your Honor, na kung makakaligtas man po kami sa kaso, sa kanya daw po, Your Honor, hindi daw po. Sinabi yan ni Police Major Quijana. Yes po, Your Honor. Ano yung ibig sabihin niya kaya na kung makakaligtas kayo sa kaso sa kanya ay hindi kayo makakaligtas? Anong ibig sabihin niya nun? Nung nag-investigate na po kasi yung D7, Your Honor, sa SPD po, sinabihan po kami na mag-stick po kami sa affidavit namin, which is yung unang affidavit po na ginawa namin, Your Honor. Tatanungin kita sa pangalawang pagkakataon. Maraming salamat sa iyong pag-amin sa pananakot sa iyo. Pangalawa, na-off man ang camera mo, pero yung mata mo naman ay bukas ng oras ng operasyon. Nakita mo ba ang dami ng halagang pera nung time na iniikot ninyo ang isang lugar dun sa Unit 1811? Your Honor, dun sa 27 million, hindi ko po nakita yun, Your Honor. Kasi po, pinabawalan po kami pumasok dun sa room, Your Honor. Ang nandun lang po sa room, Your Honor, si Sir Quijana po at si Sir Democrito. Hindi ko na po alam kung sino pa po yung nasa loob, Your Honor. Noon bang ikaw ay tinakot ni Major Quijana? Nakaramdam ka ba ng pag-iisip na baka kung ano mangyari sa buhay mo? Yes po, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, tapos na po ako ng pagtatanong kay Patrolman Quijana. Pupunta po ako kay Patrolman Acosta. Pupunta po ako kay Major Quijana. Go ahead, sige, go ahead. Major Quijana, ulit-ulit mo po sinasabi na hindi mo inutusan si Patrolman Acosta na mag-off siya ng BWC. Yun po ay ilang tanong na po namin sa inyo. Ako po ay nakikinig tuwing kayo po ay tinatanong. Ngayon po, pabubulaanan niyo po ba ang sinabi niya na tinakot pa siya? Your Honor,
Unang-una po, nabanggit niya po, sinabi niya po kanina na hindi ko po siya tinakot, Your Honor. Pangalawa po, wala po akong inuutos, Your Honor, na iyo po yung body worn camera kasi yun po yung panglaban namin during the conduct of search warrant. Lapses niya po yun, Your Honor, yung pong ang sabi niya po sa akin, natatandaan ko, hindi niya po na-open yung body worn camera. Major Quijana, malinaw po ang sinabi niya na during the operation, sinabi niyo na i-off ang camera. Then after the operation, sinabi niya na nagbanta kayo na kung makakaligtas ba sa kaso, sa kanya ay sa iyo ay hindi siya makakaligtas. Your Honor, yung pong sa pag-off po ng body worn camera, uulitin ko po, Your Honor. Under oath po ako, wala po akong binabanggit na mag-close ng body worn camera. Yung pong pangalawa na nung natapos na po yung operation at nag-iimbestiga na po sila sa amin, nabanggit ko po yun na yung sinasabi niya. Kasi po, may naguhudas po sa amin sa operation. Kaya sabi ko po, mag-stick tayo doon sa operation na ginawa natin. Kasi search warrant naman yung ginawa namin. Mga Chinese yung hinuli namin. Wala naman silang illegal na documents dito na may pakita. Wala lahat sila, Your Honor. Pati po yung pera, hindi nila may paliwanag kung saan galing, Your Honor. Kaya po gumawa po kami ng mga request. Kinumpleto po namin lahat. Proper po yung pagkakagawa ng trabaho namin, Your Honor. Mr. Chairman, Okay, I would like to yield to Congressman Ako. okay, yield your time. Sige, before we go back sa'yo na. Ay, okay ka na. Okay na po. Okay ka na. Sige, go ahead. Congressman Ako, please. Thank you, Mr. Chair. Major Quijana, sinasabi mo lang na legal yung trabaho ninyo, pero lahat ng ebidensya ngayon hindi. Kung alam ko na legal yun, I wouldn't have filed that resolution. Pero matanong kita, meron bang dahilan si Madam Acosta na isara yung body worn camera? Anong dahilan niya kaya? Your Honor, wala nga po akong inuutos na i-off yung body worn camera. Sinasagot yung tanong ko eh. Ano kaya ang dahilan bakit si Madam Acosta papatayin niya yung body worn camera? Bakit po, Your Honor? Siya po ang tanungin natin. Hindi ko naman po masasagot. Ganyan na ikaw ang nag-utos. Wala nga po akong inuutos, Your Honor. Dahil sa pagsisinungaling mo eh. Mamaya, ako magtatanong din sa iyo. Your Honor. Kay Colonel Guevara, hindi pa ako kaya lang, kasi doon sa pagtatanong ni Honorable Arrogancia, gusto kong malaman, ano kaya ang nagbunsod kay Madam Acosta na patayin niya yung body worn camera? Your Honor, wala po akong... Kaya sa akin, na isang investigador, meron dahilan yun na pagpatay niya. At ang dahilan doon, nagsasabi siya ng totoo eh. Your Honor, naalala ko po, nabanggit na kasi noon na hindi niya na-i-open yung body worn camera. Question kay Major Quijana. Major Quijana, is it true that 4 days after the operation, you bought a Port Territory? Bumili ka ba ng sasakyan na Ford Territory? Opo, Your Honor. Bumili ka ng Ford Territory? Yes, Your Honor. Binigay po ng business partner ko. May business partner po. Sino yung business partner mo? Ano pangalan? Full name? Hindi ko po pwedeng sabihin, Your Honor. Tumanggap ka ng Ford Territory. Napakayaman naman niya para bigyan ka ng Ford Territory. Sino siya? Your Honor. Baka siya yung nakakaalam ng lahat na ginawa niyang operasyon. Ha? Kaya bigyan ka ng Ford Territory. Sino nagbigay sa'yo ng Ford Territory? Second lying mo na yan, gagawin ka na namin 30 days. Maniwala ka. Gagawin ka na namin 30 days. Sino nagbigay? Your Honor, may business po ako, Your Honor. Ano negosyo mo? Nagpapautang din po ako ng pera since 2009 pa. Saan ka nagpapautang? Sa Bulacan. Sa Bulacan po ako, Your Honor. Taga Manila, Bulacan po ako. Meron din po akong business ng mga motor. Okay, kung meron kang negosyo, ang tinatanong lang namin sa iyo, okay? Sino yung nagbigay sa iyo ng Port Territory? Brand new. After 4 days of operation, napaka-timing naman ang binigay na binigay sa iyo na sasakyan, Port Territory pa, bago. Your Honor, sa tagal ko na pong nagbabayansan ng mga motor,
Niregalohan ko lang po yung sarili ko kasi birthday ko. So ikaw nagregalo sa sarili mo. Mali Siya po. Kasi tinan mo kanina, may nagregalo sa iyo, somebody na hindi mo masabi. Ngayon, sinasabi mo ngayon, dinagaluhan mo sarili mo. So, okay, kung ikaw nagregalo sa sarili mo, saan mo kinuha yung pambayad doon sa Port Territory? Biniyaran mo ba ito ng cash or hulugan? Cash po, Your Honor. Cash. Okay, ang tanong ko sa iyo ngayon. Okay. Magkano sweldo mo? Your Honor, 91,000 po yata. Magkano loan mo? Nagsagad-sagad po ako ng loan, Your Honor, para po pandagdag din sa... Magkano natitira sa iyo? Take home. Huwag ka magsisinungalingan dito. Your Honor. Magkano take home mo? 9,000 to 10,000, Your Honor. See? Tapos nakabili ka ng cash ng Port Territory. Magkano Port Territory ngayon? 1.3, Your Honor. Totoo ba na sinabi mo? Yung sinabi kanina ni Congressman na Arrogancia, kung kayo'y makakaligtas sa kaso sa akin, di kayo makakaligtas. Kung kayo'y makakaligtas sa kaso sa akin, di kayo makakaligtas. Nakapatay na ba kayo ng mayor? Nakapatay na ba kayo ng vice mayor? Nakapatay na ba kayo ng kapitan? Totoo ba sinabi mo to? No, Your Honor. Hindi ko po sinasabi yan. Patrolman na Maumbong saka patrolman Cariaga. Kasi nabasa ko sa report dito na sinabi nyo sa akin, na sinabi nyo na nadinig nyo doon sa conference na pinatawag ni Colonel Quijana, na binanggit niya na matakot kayo dahil nagpapapatay ako ng mayor, nagpapapatay ako ng vice mayor at kapitan. Mabuti na lang, hindi mga congressman. Ha? Sige, patrolman na Maumbong, saka patrolman na Cariaga, kayo nabasa ko nandito. Yes po, Mr. Chair. Sinabi niya po yun, karugtong po nung binanggit niya po na kung sa kaso makakaligtas kayo, sa akin hindi. Ayun po yung in-state niya nun sa amin. Cariaga po, sir. Patrolman patrolman na Maumbong. Here. Sinabi niya yun? Opo, Your Honor. Patrolman na Garcia, saka si patrolman na Sergeant Garcia. Sinabi ba niya yun? Yes, Your Honor. Saka yung sinabi niya, Your Honor, na may naghuhudas, he was referring to me, Your Honor. Okay. So, sino-sino ang mga nasa pre-conference nung sinabi niya yung mga bagay na yun? Alam niyo mga members of this committee, we have to dig deeper on this because kung meron siyang mga allegation na ganon, and I think that was substantiated by Democrito and Desder? Kasi doon sa report na binasa ko, umaayon sila doon sa pagpatay sa mayor, sa vice mayor at kapitan. Doon po sa meeting na yun, Your Honor. Yes, Your Honor. At sino na umaayon sa sinasabi ni Major Quijana? Yung dalawa niyang bata, Your Honor, si PSSG Desder at Democrito. Nandun naman po lahat ng personal lang dito. Tumaas ang kamay ng mga nandun sa conference. Tayo ngayon lahat. Would you confirm that Major Quijana said those statements? Lahat? Walang kumukontra? Taas ang kamay ng umaayon. Under oath kayo lahat, Kasi to medyo mabigat tong akusasyon na pumatay ng mayor, pumatay ng vice mayor, at pumatay ng kapitan. Desder, saka Democrito. For sure, hindi kayo agree, correct? Yes, Your Honor. Yes, Desder. Yes, Your Honor. Major Quijana. Your Honor, wala po akong sinasabi na gano'n, Your Honor. Okay. Mr. Chair, Okay, Congressman ako. may I ask the IDM to get the assignments of You proceed, Major, the chair, recognize Congressman Sergio. Go ahead. to get the resume of the assignments of Major Quijana? And could you find out whether mayors, vice mayor, barangay captains,
died in his place of places of assignment, pati yung province niya? Your Honor, we will comply. No, doon sa assignment niya, saka sa probinsya niya. Yes, sir. Doon sa kung saan siya mga na-assign pati sa places of... yun ang one. Yes, sir. Matingnan natin. Yeah. And we would like also to add, General Nartates, and the whole group of PNP, this cause for an alarma. Kung merong ganun at sinasabi ng lahat ng mga nasa pre-conference, all the same, that sinabi yung mga statement na yon, killing mayors, vice mayors, and barangay captains, we have to be worried about this. Dahil baka ito yung pinagsisimula ng mga napatay ng mga mayor na hindi nagkakaroon ng resolusyon. You have to dig deeper on this. Dahil nakakabahala to. Itong salitang to na nakita ko lang ngayon. And luckily, it was propounded by Congressman Arrogancia. I hope that we will be digging deeper on this. General Nartates, please. Yes, Your Honor. The statement that allegedly he killed or caused the death of several elected officials, as he mentioned in that conference, I hope it is not true. But subject for validation or continuing inquiry of our police within NCR and in coordination also with the different police units or other units outside NCRPO. I hope that that statement was borne out only because of threatening the rest of his teams who are about to spill out something during that investigation being conducted against them. So, Major Kiana, out of frustration mo lang ba yun or talagang from the heart? Yung nabanggit ko po, Your Honor, na sinasabi ko kasi po na natapos na po yung operation namin, nag-iimbestiga na po. Nasabi ko po talaga yung sinasabi nila na kung hindi kayo makakaligtas dito, sa akin hindi. Napa-frustrate na po ako, Your Honor, kasi under pressure na po kami, Your Honor. Okay, so pati yung pagpatay sa mga mayor. Wala po ako sinasabi na gano'n, Your Honor. Hindi ko magagawa. Ang binabanggit mo na hindi mo sinabi yung mga yon. So ngayon, inaamin mo na binanggit mo siya out of frustration. Yung nauna lang po yun, pero yung sa mga... Correct. Well, I have to clear everything, Ang sinabi natin kanina, yung kung hindi kayo nakaligtas, kung makakaligtas kayo sa kaso, sa akin hindi kayo makakaligtas. Sa kanina, dinidelay mo yun. But this time, sinasabi mo na out of frustration. That we understand. Pero yung sa mayor, vice mayor, sa kapitan, okay, sinabi mo, hindi mo sinabi yan. But this only proves that you continue lying, and kapag nahuhuli ka na, inaamin mo din. Kaya nga dapat in the first instance pa lang, huwag na kayo magsinungaling. The truth will set you free. Mr. Chair, I was about to make the same observation, Mr. Chair, just a manifestation. Okay. Go ahead. That Major Kiana has been repeatedly making statements that correcting it after when he's confronted with the other statements. My manifestation, my recommendation earlier now looks more enticing, Mr. Chair. We will be discussing that after, Siguro magkaroon tayo ng meeting, all the members of this committee afterwards, So, last question, Congressman Arrogancia, then Congressman Gonzaga, then Gonzaga, then Congressman Ako. Yeah, I am not finished to Major Quijana. Major Quijana, if the operation is legit at naroon sa good faith tayo na side, kailangan bang humantong tayo sa pananakot ng ating kasamahan sa operation na feeling mo may naghuhudas? Bakit kailangan may maghudas sa kasamahan mo kung maayos ang iyong operation? Your Honor, kasi maayos po yung operation na ginawa namin, Your Honor. Yung po kasing nabanggit ko kanina na si Garcia, Your Honor, sana po may pakita yun sa CCTV, yung copy ng building, na ilang beses po siyang bumaba ng building, 4 hanggang 5 beses po siyang bumaba ng building, na may dala pong pera, nakita ko po mismo sa jacket niya, Your Honor. Si Garcia, yung aming chief of blood, siya po yung sinasabi ko na naghudas. Kasi
Kinopronta ko po yan, pagkatapos niya pong gawin yon, dahil sinabi rin po ng mga tao na si Master Garcia, 4 hanggang 5 beses bumaba ng building na may dala po. Nakita ko rin po sa jacket niya. Matanong ko po kayo, kung nakita niyo po palang may dalang pera, bakit po nung moment na yon, hindi niyo po sa kinwestiyon at kailangang i-turn over niya yung perang hawak niya at hindi niyo dapat siya pababain bilang kayo po ang team leader? Ako po yung deputy team leader, Your Honor. Pinahabol ko po siya, mabilis po siya bumaba. Tapos kinopronta ko po sa opisina. Hindi na po siya tapos nag-away na po kami. Huwag po tayong magtanga-tangahan. Kasi kung kayo po ang isa sa mga nasusunod sa operation na yon, that moment, ang dami niyo pong bata sa baba, hindi niyo dapat hinayaan bumaba kung merong hawak na pera na ibinababa na hindi yun sa kanila. Dapat kinuha niyo na right away yun, di po ba? Sinisecure ko po yung perimeter, Your Honor, mabilis po siyang bumaba. At bakit hindi niyo po dinampot ang inyong kasamahan? Kasi illegal po yun. Hindi ko na po naisip yun, Your Honor, pasensya na po. Alam niyo po, Major Quijana, hindi po ako abogado, hindi rin po ako pulis. Pero sa pangkaraniwang pananaw ng isang sibilyan, hindi niyo po kaya kaming paikutin dito. Ang inyo pong ginagawa, tinetesting niyo po muna ang tubig kung mainit o hindi Hindi po ganun katanga ang committee ito para paikutin niyo, Major Quijana. Gusto ko lang pong tanongin ang inyo pong big boss, si General Roderick. Boss, ito po bang aksyon ng iyong mga bata ay dumaan sa inyo? Bakit po ito'y nagkaganito ang inyong operasyon? Mr. Chair, hindi po dumaan sa akin yung trabaho. Pinaalam lang po na magkakandak po sila ng application for search warrant sa baril po. Mag-a-apply po ng search warrant. Pero magkatapos po ng operasyon, alam niyo po na nagkaroon ng problema at error ng operasyon. Hindi po ba kayo nagkandak na sarili niyong investigasyon? Nagkandak po kami ng sarili naming investigasyon as what other members said during the investigation at the D7. Nagkandak po kami, Mr. Chair. At nakita ko po ang inyong investigasyon at nakita ko rin po investigasyon ng NCRPO. Magkasalungat po Lumalabas po sa inyong investigasyon na ina-absuelto niyo po ang inyong mga bata. Mr. Chair, mali po yung nasabi niyo po. Hindi po siya magkasalungat, kundi continuous investigation po yung nangyari. Kasi after po na marilig po ako, ang aming na pong regional director nag-conduct po ng investigation, at during our investigation, I submitted it to this honorable committee that nag-file po ako ng kaso sa aking mga tauhan. At meron pa po doon nakalagay, if ever that there is a criminal violations na na-commit with evidence warrant, ay pwede po silang kasuhan. Kaya po yung aming report, ay kasunod po yun ang report ng aming butihing regional director. Kaya po, ganun po. Pwede ko bang malaman sino po ang napailan nyo ng kaso sa inyong tauhan? We submitted po nung aming D7, nung special investigation team na binuo ko po, halos po lahat doon sa aming mga officers ay nakasuhan. At yun lang po talagang mga kasamahan namin nila sa DSOU na hindi naman po pumasok, wala po talaga doon sa operation, ay hindi po namin kinasuhan. Pwede po bang malaman ang pangalan ng mga nakasuhan? Nakasuhan po yung lahat po ng officers po doon. Pwede po bang malaman natin at para po sa benefit ng mga nakikinig po ay alam natin kung sino mga nakasuhan sa mga nakasuhan po ang chief ng DSOU, nakasuhan po yung kanyang deputy, nakasuhan din po ang yung Tambol Substation Commander si Major Magsalos, nakasuhan din po, nirecommend ko rin po makasuhan yung iba po nilang mga kasamahan na nag-participate during the conduct of operations na based na rin po sa lahat po ng affidavit submitted by the operating team po, Mr. Chair. Okay. Maraming salamat po, General. Mr. Chairman, yun lang po ang aking katanungan. Okay, so Mr. Chair, if I may interject with the good gentleman from Davao, the oral allow? Okay, Congressman Busita. Thank you, Mr. Chair. Linawin lang po natin, General Mariano. So, nung kayo po ang District Director ng Southern Police District, nangyari yung insidente. Tama po yun, Mr. Chairman. Then, meron kayong initial report, tama po? Tama po, mag-secret mo ng spot report, sketchy report at spot report po ang chief po ng DSO. Yes. And as District Director, syempre, hindi natin alam at nagtitiwala tayo sa ating mga tao. Tama po ba?
Tama po, I'm just basing po sa kanilang report po. Then later on, nung marilib na po kayo sa pwesto, naging part kayo ng investigating body, tama po Hindi po, Mr. Chair. During my incumbency as the district director, I initiated the investigation, Mr. Chair, with my chief of the OIC then of the District Investigation Division, Mr. Chair. After nung initial report, tama po? Hindi pa po, Mr. Chair. Gumawa po kagad muna ng IR po yung ating D7 with regards sa SW because it is our presumption that the SW ay in the regularity of the performance of duty, Mr. Chair. So, ang paglilinaw dito, kayo din po ang nag-initiate para kasuhan itong mga alleged involved personnel, tama po? Tama po, Mr. Chair. So, Mr. Chair, malinaw po pala na si General Mariano rin ang nag-initiate para kasuhan yung mga personnel nila na sinasabing involved. Yan lang po, Mr. Chair. Okay, Congressman Gonzaga, you are... Thank you, Mr. Chair. My question will be directed to the team leader, who is the team leader on September 16, Colonel Guevara. Yes, Mr. Chair. Thank you for... You were there in the area of the incident, right? Yes, Mr. Chair. Tama naman yung sinimulan nyo. September 15, kumuha kayo ng search warrant, right? Yes, Mr. Chair, with my deputy staff as the applicant, Mr. Chair. Okay, on September 16, doon, you implemented the search warrant. Yes, Mr. Chair. Nung inimplementan yung search warrant, ikaw ba nandun sa 18th floor, particularly room 1811? Yes, Mr. Chair. Nung pumasok kayo doon, may nakuha na kayo, di ba? May nakuha kayong pera. And your deputy alleged that tama yung ginagawa niyo. Yes, Mr. Chair. Wala ho kayong mali sa paningin ninyo. On my personal opinion, Mr. Chair. Wala kayong ginawa mali. O may lapses ba? On the part of operational procedure, maybe there's a lapses, Mr. Chair. Ano? And the operational procedure, Mr. Chair, admittedly there's a... May lapses kayo. Yes, sir. Si Deputy Team Leader Quijana, sir, sabi ni Team Leader ninyo, procedural lapses meron daw. Do you admit that? Apo, Your Honor. Okay. Sino ba yung kumakandak ng spot report? Sa team ninyo, sino yung humawak na nakita ninyong pera? Sa team ninyo? If I may, Mr. Chair, to elaborate, before the operation, Mr. Chair, I divided the whole... Sino yung humawak? Yung article? 14, Mr. Chair, and it was led by Major Quijana, the one who, together with the seizing officer, Mr. Chair. Sino yung seizing officer? I may direct the team leader of the seizing team, Mr. Chair. Sino nga? Your Honor, si Kalupas, Ito na lang tanong ko. Quijana, nung nandun kayo sa 1811, magkanong pera ang nakuha o na-seize ninyo? 4.1 4.6 million. 4.6 million. Your Honor. Do you stand on that statement? Yes, Your Honor po.
4.6 po muna yung unang inventaryo namin doon. Okay, sa inventaryo niyo sa loob, 4.6. And you will stand to your feet na 4.6 lang talaga ang nakuha ninyong pera doon sa loob ng 1811. Your Honor, meron pa po na nakuha po doon sa 4.6 million na in-inventory po sa opisina. Yun po yung 20 million. Yung nakuha niyong pera, 4.6 million, right? Right? Yes, Your Honor. Okay. Dahil sa sinabi mong 4.6, punta tayo doon sa seizing officer ninyo. Di ba after the arrest, after seizing the articles, subjects in the area, may spot report kayo. Saan at sino ang gumawa ng spot report? Yung investigador po namin, si Master Sergeant Dilayon. Dilayon? Dilayon. Saan siya ngayon? Nandito? Please, spot report officer Dilayon. Dilayon, go ahead. You can answer back, please. Good afternoon, Mr. Chair. Ikaw yung spot report officer, di ba, Mr. Sir Dilayon? Yes, Your Honor. Kasama ka pa nung operation na yan? Yes, Your Honor. Nung sabi ni Quijana, ngayon lang, na 4.6 million yung nakuha yung pera doon sa 1811, di ba gumawa ka ng spot report na 4.6 million lang ang natanggap at nakuha mo? Yes, kasi yun lang po talaga yung order research at inharap sa akin na ebidensya. Yun ang tinurn over sa'yo ng arresting and seizing officer. Yes, Your Honor. Yun ang tinurn over sa'yo ni Sir Calupas. Yes, and I have no personal direct knowledge doon sa... Alam ko, wala kang personal knowledge on how they operated inside the room 1811. Yes, Your Honor. Ang role mo lang, tumanggap ka ng seized article galing from the raiding team. Yes, Your Honor. Ang tinanggap mo, 4.6 million. Yes po. Ayun ang naka-report na pinarmahan mo. Drafting of report lang po, Your Honor. Ang signatory is our chief DSO. Yeah, spot report yan. Yes po. From the time of the raid or searching of the 1811, anong oras mo prepare yung spot report, Sir Dilayon? Pagdating po namin ng opisina, Your Honor, sa around 8 a.m. po, ng September 16. Okay. Yes. Yun po ang role mo. Dinraft mo at binigay mo kanino? Kay Chief Sir Lieutenant Colonel Guevara po, our Chief DSO. Sir Guevara, kinapirmahan mo ba yung spot report? That right there, then after the drafting of the spot report, I consulted the... Napirmahan mo ba? Hindi pa po agad napirmahan, Mr. Chair. Napirmahan mo ba? Yes, Mr. Chair. Anong oras mo pinirmahan? Around 10 a.m., Mr. Chair. Okay. Nung lumabas na yung mga babae na Chinese, nagreklamo na, ang sabi nila 100 million pesos ang nakalagay doon
sa vault na yan. At saka lumabas na sa article, newspaper article, lumabas na yung merong nawawalang pera. From the spot report na 4.6 million, lumabas yung 27 million. From the investigation, ang tawag naman ito ngayon, first progress report. Kung hindi dumaan sa newspaper at saka hindi lumabas yung first progress report, magiging 4.6 million yan. Dahil sa first progress report, nagbago yung spot report ninyo from 4.6 million, naging 27 million. Ngayon, Sir Quijana, ano ba ang totoo? 4.6 million lang talaga nakuha ninyo o sobra sa 4.6 million? Sobra po sa 4.6 million, Your Honor. Okay. Dahil sobra sa 4.6 million, bakit hindi niyo sinali yung sobra doon sa spot report? Bakit ang tinurnover ninyo doon kidilayon 4.6 million lang? Anong ginawa ninyo sa sobra ng 4.6 million? Your Honor, dinala po sa opisina kasi nag-iimbestiga pa po kami noon sa human trafficking. Doon, tapos Manala nyo sa opisina. Bakit hindi nyo sinali sa spot report? Yun ang tanong ko. Please answer, Sir Quijana. Bakit hindi nyo sinali yung buong 27 million doon sa spot report? Bakit biniyak nyo siya? Bakit 4.6 million lang ang inuna ninyo na magiging report ni Sir De Leon? Your Honor, I was only the deputy team leader. Siguro, sir, yung team leader po, sir, ang tanongin natin. Okay, Sir Guevara, bakit nangyari iyon? Good afternoon once again, Mr. Chair. When I was informed that there was recovered money, Mr. Chair, and the operation was already done, we decided based on the I seek the advice of the investigator if he can be possibly be part of the possible case of Mr. Chair. Admitted, it is your admission na hindi lang 4.6 million, 27 million yan. Okay. Saan nyo nilagay yung 4.6 million? Ibang bag. Yung sobra, saan nyo nilagay? It was in the I cannot recall, but there's the team that under the we're in the seizing officer. They are the one who knows where. Okay, seizing officer. Punta tayo doon kay Demokrito. Sir Demokrito. Yes, sir. Ikaw daw humawak sa sobra ng 4.6 million. Apo. Saan mo dinala? Sa DSOU office po. Bakit hindi mo tinurn over sa spot report officer ninyo? Ang decision po niya kasi nila, sir, sila na po. Sinong sila? Mga officers po namin. Sino nga? Sila Sir Guevara, Sir Quijana. Ang sa akin na po is nautusan na po ako na dalhin na lang po yun sa office kasi parang may relation po yun doon sa human trafficking. Okay. Sino ngayon ang nag-segregate ng 4.6 million para ma-turn over sa spot report officer? Doon pa lang po sa ang alam ko po na po yun, na inventory na po yung 4.6 million ng mga seizing officer po. Okay. So doon sa inventory, doon yan na-segregate. Apo. Kaya pinatay yung body-worn camera. Hindi ko na po alam. Hindi mo alam. Apo. So ang dinala mo, yung sobra ng 4.6 million. Apo. So magkano talaga ang dala mo? Nung binila na po namin, nasa 54 bundles po kasi yun. So yung nation po namin, nasa 500,000 per bundle po. So, pumapatak po siya ng 27 million po. 27 million? Apo. Including the 4.6 million na tinurn over nyo sa spot Hindi po, separate po yan. Separate. So this must be more than 27 million. So pwedeng maging totoo yung sabi ng Philippine Star o Filipino Star na sinabi ng mga Chinese na this is worth 100 million search incident. Hindi ko po masasagot yan, Your Honor, kasi yun na po yung inventory ko. Ang dala mong pera, 27 million. Opo. Tapos meron pang 4.6 million. That's more than 27 million. Yes, sir. Hindi ko na po nabigay ko na yun, Your Honor. Maputo lang kita for a while. Sa nakuha namin mga report, actually siguro mga 64, no? 64 million doon sa nag-withdraw yung Chinese, no? But I think nag-withdraw sila around July.
So, nangyari yung operation September. So, maybe nabawasan yun somehow along that line, no? But basically, siguro yung 100, baka medyo mataas na yung report na yun. But basically, siguro, from 64 down, maaaring nandun yung area na nawawala. Go ahead. So, talagang may lapses because it is already admitted by your team leader, may lapses. Ang problema lang, how intentional is the lapse committed? Baka sobra naman yung intention naman, itakbo talaga yung pera. Kasi kung hindi nag-intervene si DSOW for the first progress report, hindi maibabalik yung 27 million na dala-dala mo. Congressman Gonzaga, yes, sir. Will you allow the PNP personnel to answer the question? Sir, good afternoon. I am PCG Genesis Ruiz, one of the investigators in this operation. Sir, the real scenario, sir, is sa pagkatapos po ng namin, sir, ng operation is wala pong dumating na pera sa DSOU office. At yung dalawa pong naming official, sir, si Police Lieutenant Colonel Gibara at saka Police Major Quijana is hindi po dumating sa office. That's why po, sir, naggantay po kami na dalawa ng investigador kung anong gawin, kaya po late po yung spot report. Tapos yung 27 po is hindi po in-include agad yun, Your Honor. Kasi na-include na po yun, ginawa na lang po ng anti-date na nakipag-away pa po kami. Actually, nagtalo po kami na hindi na po namin gagawin yun. Kasi kami ni Major Quijana, kasi late na po masyado eh. It is violation po ng operation, Your Honor. But yun nga po, pinipilit niya rin po yung searcher na pumirma na sila yung nakakuha doon sa pera. But insisted po, Your Honor, na hindi po pwede kasi yun nga po. Tapos sininsist niya po na kukunin niya si Democrito mag-act na siya yung nakakita doon sa pera po. Ibig niyo sabihin walang perang dumating sa inyo? Yes, Your Honor. Ganun ba? So, yes, paano kayo nakagawa ng draft ng spot report na wala kayong article na yung 4.6 lang po, Your Honor. Yung 27 po, hindi po dumating sa office. Ang dumating sa inyo, 4.6 million lang. Yes, Your Honor. Ayun ang dumating sa inyo. Yes po, Your Honor. Kasi in-isolate nila yung 27 million. Yes, Your Honor. Totoo yan, di ba? Yes, Your Honor. And then may intervention si Quijana na talagang yun ang panindigan ninyo, 4.6 million lang. Yes, Your Honor. Oh, ngayon lumabas na sobra pala ng 4.6 million. Yes, Your Honor. Oh. So, yun ang klaro, Mr. Quijana. Sir Quijana, di ba? So, Mr. Quijana, sino nag-utos kay Democrito na dalhin yung pera na 27 million? Yung aming pong team leader, Your Honor, si Sir Guevara po. So, Sir Guevara, bakit may decision ka na hindi turn over yung 27 million dun sa spot report officer ninyo? It turned over po, Mr. Chair. After? It was during the operation, Mr. Chair, I was the overall team leader, but I divided the team into 4. That was security and the actual searcher, and then that belongs to the team of Major Quijana. But when I was informed during the operation, I was informed that there was a money. Then I consulted the investigator, what you gonna do with the money? Simplify natin. Yung spot report, ginawa nila umaga ng September 16. Yes, Mr. Yes, Your Honor. 4.6 million. Hindi nyo tinurn over yung 27 million, dinala nyo pa, pinadala nyo pa, kay Sir Democrito yung pera. Yes. Kailan at anong araw, anong oras nyo pinaturn over yung 27 million doon sa DSOW, the DSOU? Yes, Mr. Chair, if I may. Right after the operation, Mr. Chair, I proceeded directly to the office to the quarters of our former anong araw, anong oras? Around 7 a.m., Mr. Chair. The following day, September 16, Mr. Chair. On that day mismo, Mr. Chair. Sir, Your Honor, yung 27 million po, nakita po namin yan nung Sunday evening. Anong araw yan? September 17. See? Nang alas 10 ng gabi. Ano ba totoo talaga, yes, Sir Guevara? Let me explain, Mr. Chair. Sige. Pagkatapos po ng operation, Mr. Chair, I boarded yung sasakyan nila Major Quijana. Then, hindi na ako dumiretso sa opisina because hinintay ko po yung district director ko, Mr. Chair. Right after that, lumabas ako sa sasakyan, Mr. Hindi ko na po alam yung nangyari, Mr. Because I go directly to the quarters of my former district director, Mr. Okay, sige, thank you. Sir Natates, please. This is about procedures.
Sabi ng procedure natin, kung may searching activity, o tawagin na lang natin na operation, kung may makuha kayong article or search article, the procedure says you have to conduct spot report. And there will be an officer who will sign that report. After that, yun ang magiging report ng operating team doon sa higher up nila. In this case, biniyak yan ni Colonel Guevara. Wala silang turnover na 27 million kung hindi 4.6 million lang doon sa spot report officer. Nagreklamo ang spot report officer na hindi pwede yan. Ngayon, do you think ang sabi ni Quijana, sabi ni Guevara, tama ang ginawa nila? May pera, kaya lang na-delay ang pag-report. Anong take ninyo ito ngayon? Anong take ninyo sa PNP? Did they follow the standard operating procedure ng police operation, or just a mere lapse, or this is a clear robbery, Sir Natates? In my appreciation of the investigation conducted, it is plain robbery, Your Honor. And it is the report that I have approved. That's why right now, that case, every planting of evidence, perjury, and several others, it is being resolved or investigated under summary hearing proceedings at the National Capital Regional Police Office, Your Honor. So, Sir Quijana, narinig mo po, it is not a simple commission of a lapse, but this is an intention to commit a crime, and that is robbery. Hindi ka ba magbabago sa testimonya mo ngayon? Do you stand firm on your testimony? Your Honor, kasi po nasampahan na po kami ng kaso sa administrative tsaka po sa ombudsman. Sasagutin na lang po namin doon lahat ng mga reklamo laban sa amin, Your Honor. Kasi ano po. Demokrito. Yes, Your Honor. Narinig mo na yung si General Natates. Apo. Hindi ka ba magbabago sa testimonya mo? Hindi na po. Meron po akong mga executive pong mga salaysay at depensa po dun sa sa sinampang kaso sa ombudsman, Your Honor. Sir Guevara. Yes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Well, thank you so much. Ang susunod po natin ay si si General Ako na, tapos si Congressman Ako. Meron lang ako bago ko i-recognize si Congressman Ako. Sila General Mariano, Colonel Cabradilla, Colonel Guevara, Major Quijana, nagsama-sama ba kayo sa Region 13? Is this true? Can you kindly confirm kung nagkasama-sama na kayo? General Mariano, asan po ba kayo sa Region 13? Opo, Mr. Chair. Si Colonel Cabradilla. Yes, sir, I confirm. Nasa ka rin sa 13? Yes, sir. Si Colonel Guevara. Yes, Mr. Chair, I confirm. Major Quijana. Yes, Mr. Chair. So nagkasama-sama kayo sa Region 13? Okay. In one, no. In the same time, Oh, the same time na nagkasama-sama kayo, the same time. Nauna po ako, Mr. Chair. Hindi po, Mr. Chair, na pagkatapos po ng isang RD, ay tumating po, kasama po yung iba, Mr. Chair. Si Basic Colonel Cabradilla and yung mga tao pa rin siya, Colonel Keith. Opo, saka sila, magkakasabay po silang dumating doon nung si Colonel Cabradilla, si Major Quijana, at saka yung mga tauhan po nila, Mr. Chair.